What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, nandito tayo ngayon sa post ng Axie Infinity kung saan meron tayong nakakalitong balita. Dahil, bakit siya nakakalito? Dahil mawawala na, hindi na susuportahan yung Axie Infinity Classic. No? So, ibibigay na siya sa community. At the same time, hindi natin alam kung anong pwede mangyari doon sa community driven ng magiging tournament sa Axie Infinity Classic lang naman ito. Pero syempre, hindi naman iba to sa mga naglalaro na dati pa ng Classic, no? Mula pa dati, wala na talaga masyado naging update sa Classic. At kahit ngayon sa Origin, ganun din, no? Wala nang mga nerf, wala nang nababagong mga cards, no? Pare-parehas lang din yung mga nananalo. But still, titingnan natin kung ano pang pwede mangyari dito sa mga ton. So, pwede maging good news ba ito dahil community na may hawak, no? At wala na dun sa mga major dun sa Sky Maybes mismo, no? Pero dito, himay natin kung ano yung mga pwedeng mangyari, no? So, tingnan muna natin yung buuan ng pinost ng Axie Infinity. So, basahin muna natin. Axie Classic Competitive Season 16 update. So, one more battle awaits. So, isang huling laban na ito. Axie Classic Competitive Season 16 kicks off on Wednesday, August 12. At season leaderboard 3 weeks, so August 12 to September 2. Mini tournament 4 weeks, August 13 to September 10. So may congratulate to Chan, our season 15 champion. Winning the season earns a champion's invitational slot, but as a former champion, Chan is already qualified, and so is our season 15 arena leaderboard number 1 JL. The slot passes down to Esash and the season 15 runner-up. 2 more players from season 16 will earn their spot in the champion's invitation and shot at the 5,000 BXS prize pool. So, we also want to share an important update about Classic's future. So, ito na yun. After Season 16 and its mini tournaments wrap, we'll be pausing regular competitive season and active development for Classic. So, hindi na develop, no? Classic Quest will also be removed from Bounty Board. So, mawawala na rin yung Classic pala sa Bounty Board system, no? When everything wraps on September 10. But this isn't the end of Classic story. We're working toward handling Classic continued development and direction over to the community. The details aren't settled yet, so Season 16 will be the final competitive season under the current structure. When the time comes, we'll help get the handover off the ground, and from there, where Classic goes next is yours to shape. Classics has been a big part of Axie history, and we're grateful to everyone who returned, compete, hosted tournaments, and kept the game and its community alive. One final leaderboard, one final run of mini tournaments, and 2 final spots in the champion invitation. Let's make season 16 one to remember. So, nakakalungkot to, no? So, basahin muna natin yung mga comments. Handling the development of the community. What community? May punto, no? Hindi ko alam kung may community pa ba ang Axie Classic, no? Pero tama naman to, Axie Classic is the best game and new bread and butter that makes millions of USD. Why let it go and give it to someone else? So, ito yung mga naging entry nga sa crypto. Totoo naman, no? Una, yung abandonment nila ng SLP, then ngayon is yung Classic. Then, yung Origin, no, sa update, no, kung naghahanap kayo ng update about Origin, is ganun din, wala na rin masyadong update. The next is the Origin naman, nasunod, no, may mga na, yung mga artifacts, no, may mga gumastos din, no. So, mahirap to sa totoo lang, kasi ito yung naging dahilan talaga, mga bagong update, no, tungkol sa Axie Classic. This time kasi medyo malaking announcement talaga ito. Kung naglalaro ka ng Classic at dati ka mga naglalaro, interesado ka kung paano talaga yung nangyayari sa game. So, kailangan na marinig mo ito. Yung Season 16, hindi lang talaga ordinaryong bagong season. Ito yung mga magiging final competitive season ng Axie Classic under the current structure. Pero bago tayo kabahan, no, hindi ibig sabihin ito na September 10 biglang mawawala ang Axie Classic. Simple lang muna. Simple explanation lang muna kung ano talaga yung mangyayari. No? So, yung Season 16, yung Axie Classic Competitive Season 16 ay magsisimula noong August 12. So, may dalawang bahagi ito. Yung una ay Season 4 leaderboard. Yung pangalawa naman ay sa August 12 hanggang sa September 2. Yung pagkatapos doon ay meron ding mini tournament
Natatagal mula August 13 hanggang September 10. So basically, may leaderboard competition muna. Tapos susundan ng mga tournaments. At dito, mas magiging interesting yung laban kasi yung Championship Invitational na nakataya. So, yung ano muna yung Championship na Invitational, no, para sa hindi nakakalam. Para sa season system, may 2 players yung makakakuha ng spot. At hindi maliit yung prize pool, nasa 5,000 BXS na yung prize pool para sa Champions Invitational. Kaya para sa mga competitive players ng Classic, importante talaga ang season 16. Pero may mangyayari after may interesting na nangyari ng season 15. So yung kay Chan ngayon, so normally yung champion makakakuha ng Championship Invitational slot, pero dahil qualified na si Chan bilang former champion, hindi na kailangan additional slot para sa kanya. Qualified din yung season 15 leaderboard na si JL. Kaya ang slot ay napunta sa season 15 champion runner-up na si Ishash. So makikita na rin natin yung sistema pa rin sa qualification of competition, at season 16 naman ang nagbibigay ng 2 final spots. So ito na yung malaking news, no? So after season 16 ay matapos ang mini tournament, magpo-post yung regular competitive season ng Axie Classic. At syempre hindi lang yun, pati yung active development ng Classic ay mapapahinto muna. At kapag natapos na yung lahat ng September 10, so tatanggalin din ng Classic Quest mula sa bounty board. Ito yung nakakalungkot talaga. So anong ibig sabihin nito? Simple lang. Hindi na natin naasahan yung pagkatapos sa season 16 ay magkakaroon pa ng agad ng season 17. So wala na nun. Tuloy-tuloy na competitive season, hindi na kagaya ng dati. So wala muna regular competitive season under ng current system. Dito na kailangan natin maging maingat sa interpretasyon tungkol dito. So hindi naman sinabi na completely dead na yung Axie Classic. Hindi rin sinabi na permanenteng isasara na yung Classic. At sinabi nga posting regular competitive season and active development. So tingnan natin yung pagkakaiba nun. So wala na ba yung Axie Classic? Wala na? Deads na ba? Ito siguro yung unang tanong talaga ng maraming players. So hindi natin masasabi yun. Dahil may mga interesting na plano ang team at gusto nilang mangyari magkaroon ng community handover. Ibig sabihin, ang direction at posibleng continued development ng Classic ay maaaring maipasa na sa community. Parang ganito, sa halip na original na development structure, ang patuloy na magdidesisyon kung saan papunta yung Classic. So, mas magkakaroon ng opportunity yung community na magkaroon ng role sa future nito. Pero ang importante rin, hindi pa finalize yung lahat ng details. Kaya hindi pa natin alam kung exactly kung sino ang mamamahala, paano ang development, paano ang funding, at ano ang magiging structure. At dahil hindi pa final ang details, hindi pa rin tayo dapat kumuha agad ng conclusion na magiging ganito o ganyan yung Classic. Sa ngayon, ang confirm ay season 16 ang final competitive season under the current structure. Ngayon, yung community handover. So, paano ba yung makakatulong? Paano makakatulong yun? Yun kasi interesting side dito. Yung Axie Classic kasi matagal ng bahagi ng history ng Axie ecosystem. Maraming players yung naglalaro nito. Maraming tournaments na yung nagawa. Maraming community members ang nag-host ng mga events. At kahit nagbago na ang Axie ecosystem, may mga community pa rin bumabalik sa Classic. Kaya posibleng nga idea ng community handover ay paraan para hindi basta mawala yung game, instead na completely i-abandon nila yung laro. So binibigyan nila ng possibility ng community mismo ang tumulong mag-shape ng future nito. At may point na interesting to para sa future. Imagine mo kung yung community mismo nakapag-decide kung anong klaseng tournaments yung gusto nila. Anong gameplay yung gusto nilang i-promote, anong events yung gusto nilang gawin, at kung paano mapapanatiling active ang Classic. Siyempre, hypothetical lang naman yung mga yun. Wala pang finalized na structure, pero yun yung mga possibility. So, ang medyo interesting para sa akin. So, kung gusto natin ng medyo kakaibang idea dito, pwedeng sabihin ng ibang players na baka hindi naman talaga ito ending, baka preparation ito para sa isang completely different version ng Classic. Dahil isipin natin, instead na patuloy na gastusin ng development team ang regular season, ipapasa muna ang direction sa community. So, possible ba na magkaroon ng community-driven Classic? Posible. Posible rin ba na magkaroon ng bagong competitive format? Posible rin na eventually na magkaroon ng bagong system na hindi katulad ng current Classic. Pero again, theory ko lang naman yun. So, hindi naman yun confirm at pwede magkaroon ng Classic 2.0 na malaki yung revival. No? Kaya mas magandang tignan natin to bilang possibility, so hindi siya fact. So, anong dapat natin gawin as a player?
Kung competitive player ka, so sulitin mo na yung season 16. Ito na yung final competitive season under the current structure. Yun nga, may leaderboard, mini tournaments, may dalawang Champions Invitation spots pa na nakataya. So kung supporter ka naman ng Classic, ito yung magandang panahon para maging active sa community dahil kung talaga magkakaroon ng community handover, so malaki ang possibility na ang community ang magiging importanteng bahagi ng future direction ng game. At kung casual player ka, so hindi ibig sabihin na kailangan mo magpanic o ibenta yung mga asset mo. Walang announcement na nagsasabing kailangan mo ibenta agad yung mga asset mo. Wala rin statement na nagsasabing completely sarado na yung Classic. Ang malino lang, magbabago lang yung structure pagkatapos sa Season 16. So, para sa akin, so interesting yung Season 16 dahil parang transition point na eh. Hindi lang siya another competitive season, parang closing chapter siya ng isang era ng Axie Classic. One final leaderboard, one final round of mini tournaments, and 2 final spot para sa Champions Invitational. Tapos nun, wala na. Pagkatapos ito, posibleng ang community naman na magkaroon ng malaking role sa kung saan papunta ang Classic. Kaya kung matagal ka ng player, baka magandang panahon na to para balikan ng Classic. Kung competitive player ka, so yung Season 16, yung chance mo na makapag-compete pa sa current system. Ang pinaka-importante na dapat natin tandaan, hindi sinabi na completely wala na yung Axie Classic. Ang sinabi yung magpo-post ang regular competitive season at active development pagkatapos sa Season 16. At may planong community handover. Kaya sa ngayon, wag muna nating isara yung libro ng Axie Classic. Dahil baka yung Season 16 yung huling chapter ng current version nito. Pero hindi necessarily ang huling chapter ng buong Classic story. Kung talaga mapupunta sa community ang future nito, tayo na mismo makita kung saan ito dadalhin. Yun naman talaga yung reason doon. So, titingnan natin kung ano mangyayari kapag community na may hawak ng Axie Infinity. So, magiging meme ba ito? Magiging meme? So, paano yung integration dito? Yung SLP ba babalik dyan? Or kung ano man? So, hindi natin masabi kung paano magiging sistema. Pero, another question mark na naman ito. So, another misteryo na naman. Pero still, kung ako man ha, so, wala naman akong planong ibenta yung asset ko sa, lalong ginagamit ko sa Classic. Lalo na, nandun tayo sa Origin. Pero still, sabi ko nga sa inyo, so naghahanap kayo ng update about Origin, ganito na rin ang nangyayari. So, wala na ring update about Origin. So, handover na naman ba to sa community? So, malalaman natin. So, kung ano man yung mangyari sa Classic, maabandon na siya, hindi siya magustuhan ng community, pabayaan na siya ng community. So, expect natin yung mga ganitong klaseng style pala ng pag-handover is pwedeng maging negative yung epekto, lalo na sa ganun. Pero, yun nga, sabi ko sa inyo, kung nasa Classic man, syempre, paano kaya yung mga allocation? No? Paano kaya yung mga, sa bagay, wala namang pinaggagamitan masyadong excess tsaka SLP sa Classic. No? Pwedeng may i-develop pa silang bagong token, no? I-abandon na nila yung mga current token, so hindi na sila susuportan ng excess. Kasi isa pa, nawala siya sa bounty board. So, ibig sabihin, hindi na siya magiging part ng laro ng Axie Infinity. Pero, sabi nga, hindi ko lang din sigurado kung magagamit mo ba yung mga Axie mo dun sa mismong Axie Classic. Tingin ko naman magagamit pa. Nga lang, dahil wala na siya sa bounty board, so hindi na siya kinikonsider na laro ng Axie Infinity. So, hindi na siya magiging part talaga ng laro. Pero still, nakakalungkot to dahil kahit ako, yan talaga yung una ko na laro na Axie. At talaga napakalaki na naging epekto nito. Lalo na natutunan ko mag-crypto, nakilala ko yung crypto dahil sa Axie Infinity. But still, nawala siya sa hawak na Sky Maybes. Yun lang naman, nawala lang naman siya sa Sky Maybes. So, hindi na siya hawakan ng mismong At sa community driven na siya. So, hindi natin malaman kung paano mangyayari. Pero excited na rin ako malaman kung anong pwede mangyari dito. So, yun lang, kayo, ano masasabi nyo dito, Maraming salamat sa inyo lahat. Sa ating mga ma'am, sir, mag-comment down below kung kayo ba yung mga dating players at ano ba sa tingin ninyo. For me, straight to the point na tayo, good time to buy ba? Lalo na kung bagsak ang Classic, bagsak yung mga Axie, mga bibilin, okay ba yung Terrariums, okay ba yung Classic, okay ba yung Origin. So, kung ako, beginner, magsisimula dito, huwag ka muna dito. Tandaan nyo, isa lang ang magiging basihan kapag gaming tokens ang bibili ninyo. Yun yung pinaka natutunan ko rito. So, hindi sapat, hindi pwedeng kitaan ang titingnan mo sa gaming. Kailangan, kung gaming ang tinitingnan mo, nag-i-invest ka sa gaming, siguraduhin mo nag-i-enjoy ka sa gaming. No? So,
siguraduhin mo na masaya yung game, siguraduhin mo na nag-enjoy ka, at siguraduhin mo na talagang kaya mo siya nilalaro dahil nagiging competitive ka. Kasi kung ang titingnan mo lang is kitaan, maglalabas ng maraming pera. At the same time, after mo maglabas ng maraming pera, hindi ka makakabawi. Yung ROI, wala na. Yung ano mo, hindi ka na nag-enjoy. Paano pag nawala yung kitaan? Wala ka na reason para laruin. No? Nandyan yung ML, nandyan yung mga Call of Duty, nandyan yung mga Ragnarok, no? Still, gumagastos ka ng pera doon, pero hindi ka nanghihinayang. No? Pero dito, kung hindi ka nag-enjoy sa paglalaro ng Axie, at nagugustuhan mo lang siya dahil may kitaan, hindi ka tatagal dito. Ako, isa sa mga punto ko, ba't ako tumagal? Kasi malaki na yung nailagay ko dito. So, ayoko mawala, siyempre nandun pa rin ako sa denial stage, no? Pero still, sabi ko nga sa inyo, dahil NFT siya, dahil game siya, at isa pa, mahilig ako sa card games. Sabi ko nga dati, naglalaro ako ng Yu-Gi-Oh! Nung bata ako. No? So, na-enjoy ko na lang din yung laro. Pero, nag-i-invest pa ako. Nagdadagdag pa ba ako? No? Nagdadagdag ako ng Axie, bakit? Para sa Classic. Para sa Atias sa Legacy. Pero hindi yung mga tokens, hindi magdadagdag pa ng magpapaka-competitive pa. So, hindi na. Nawala ng SLP, pinalitan ng BXS. At pag nalaman ninyo kung paano kayo makakapasok dito, mas malaki pa ang magagastos ninyo para lang magkaroon kayo ng normal na account. No? So, kung kayo naman yung mga dati ng players, may mga 10 Axie pataas, no? Pwede pa. No? Pwedeng hindi nga kayo gumastos Magko-compete lang kayo. Ay, hindi pala. Kasi wala na rin palang kitaan sa Pero pwede sa bounty board. No? Pwede kayo doon. So, gamitin nyo lang yung Axie Classic or dahil mawawala na, pwedeng original lang ang laruin ninyo. But still, wala kang ina-expect talaga. Kung income ang hanapin nyo, wala. So, malabo pa sa sabaw ng pusit na makabawi pa talaga yung mga dating bumili. Kaya, ako naman, yung Terrarium, sa update sa Terrariums natin, so wala pa siya, hindi naman siya game No? Parang naglagay ka lang ng Axie doon sa land, then wala na. Wala namang ibang wala namang naging benefit na wala pa ngayong Classic. No? Imbis na doon sana magpo-produce ng mga kung anong resources na pwedeng makatulong sa'yo sa ibang game, so nawala pa yung Classic. So hindi naman natin alam, no? Baka mamaya pwede pa rin i-integrate yung mga gamit sa Classic. Or magiging individual laro rin ba siya kagaya ng Pixel or kung ano man. Pero still, kahit maraming mga iba't ibang laro, hindi mo na rin naman magamit yung mga Axie mo No? Actually, nawawala yung dati nilang sinabi na iba't ibang game, iba't ibang mundo na pwede mong gamitin yung isang Axie. Isang Axie, magagamit mo na sa lahat. Yung sa Axie Classic, magagamit mo pa. Pero ito, yung mga naglabasan ng mga bagong mga game nila, yung mga partners na sa Ronin, no? Kagaya ng Pixel, kagaya nung pangalan nito, yung Dynamite Lab, Angry Dynamite, Craft World, no? So, hindi mo rin magamit. So, nandun, lang naman simple lang naman Nagustuhan ko na yung laro, enjoy ako sa laro, pinag-aralan ko yung game, ilang taon ko siya nilalaro. But still, minsan, nakaka-disappoint na once na parang dapat kang rewardan sa ginagawa mo sa effort mo, parang lalo kang, pag iba naman yung nakikita mo sa mga developer, iba yung napapansin mo sa kanila, iba yung way nila kung paano nila no? Nandyan na rin sila sa pagpopromote ng mga crypto, mga gamble, sugal, no? So, nakakawala na rin talaga ng no? Pero still, sabi ko nga sa inyo, makabawi man ang Axie or bumagsak, so nandito ako. Gusto ko ma-experience kung ano man yung mga bagay na yon, no? So, tapos na ako, yung mga sa panahon na yon na sa mga so, dahil din sa kanila, natuto ako kung paano ko dapat i-handle yung mga ganitong klase ng mga game, no? Investment. No? So, kaya marami rin tayo na ituturo dito sa ating channel dahil, syempre, hindi lang naman sa Axie tayo natuto, pero naging stepping stone kasi natin yung Axie Infinity. So, maliman na mag-hold tayo dun sa belief. Mag-hold tayo dun sa belief na sa Axie Infinity ako natuto. So, gusto ko lang din makita, gusto ko lang din talaga ma-experience ano yung pakiramdam ng nandun ka inside the community, kaysa naman yung mababalitaan ko na lang.
Gusto ko pa rin nandun ako sa inside the community na malalaman ko na mag-rag pull, mawawala yung Axie Infinity, or makakabawi, magre-rebound, magiging successful. So, yun pa rin, asahan nyo pa rin magbibigay pa rin tayo ng mga contents, magbibigay tayo ng update about Axie Infinity, kahit ano mga balita ng Axie Infinity. No? Mapa-classic, at saka yung inabangan natin talaga na TS Legacy. Actually, yung TS Legacy, nag-enjoy ako laruin. Although kulang pa siya, pero sana, yung pupuntahan niya, kagaya ng yung sa Ragnarok na in-upload ko nung nakaraan. Parang ganun yung konsepto sana. No? Na may mga ganun, mga game, may mga simpleng mga game mechanics. Enjoy talaga siya. No? Kasi sabi ko nga sa inyo, as a gamer, lalo yung mga gamer talaga, no? Hindi ka manghinayang gumastos sa isang game kung alam mo nag-enjoy ka at tingin mo worth it. No? Pero kung nagastos ka sa isang game para lang mas kumita ka, so hindi yun worth it. Yun ang natutunan ko dito. At sana yun din ay malaman ninyo. Sana ay huwag nyo nang gawin. No? Kung naghanap kayo ng investment, ang daming investment na hindi dapat ito. No? Walang easy money, walang ganun. No? At sa isa pa, huwag kayo magsusugal. So yun lang, no. Maraming salamat sa inyo, ma'am sir. At syempre, napahaba tayo. Makita-kita lang tayo sa arena. Yeah. Game on.